Binalik ko po ang ilaw ko na 12 volts. Ayan, 12 volts, 12 volts din doon, tsaka 12 volts sa harap ng bahay natin. Dahil, okay, no, malakas kumusumo yung inverter mga ka-repairman, no. So, pasensya na kung ganyan ang setup natin, na hindi pa tapos siya, no. Balak ko pong ilabas yan, no. Balak ko pong ilabas na yung dalawang battery. Kaya ganyan muna, temporary. Tapos, meron po akong hinihintay na SCC. So, yun po, no. Yung doon ko ipipix sa labas. Tapos, yung mga DC na circuit breaker, lalagyan natin ng panel para mas maganda, para mas malinis, no. So yun po, nakikita ninyo ay 13.5 volts. No, 13.3 volts. So malapit na ma-full charge mga ka-repairman, no, kahit na sa labas ay makulimlim. So ito po yung gamit natin, no. Ayan, convert po ito ng 12 volts. Pero lakas ng hangin niya, no. So ngayon po, lahat ng electric fan ko ay gagawin ko puro 12 volts na. Ayan, kasi nga po, tipid sa kuryente, no. Tipid siya mga ka-repairman sa battery. So hindi po tayo naka-inverter, no. Ayan, subukan natin. Ayan, gumagana po yung electric fan, no? Ito yung wire niya. So, alisin ko yung connection ng positive na inverter. So, yun po, no? So, hindi po ako naka-inverter. Puro lahat po yan ay puro 12 volts, no? 12 volts electric fan motor. Paano gawin? Tara, gawin natin. Ayan, panoorin niyo po ito mga repairman, no? Kung paano gumawa ng 12 volts electric fan motor. So, kahit na motorcycle lang yung battery mo, no? Kahit maliit lang, basta meron kang 12 volts electric fan motor, no, napakaganda. Kahit na maliit na setup na solar lang, na kahit yung mga tig 1,300 sa online, ay pwede na po yon, no. Yung pong 1,300 sa online ay meron na po siyang panel na 30 watts. At meron na po siyang SCC, no. 1,300 lang po. Ganito yung kanyang SCC, oh. Ganyan po siya, no. Okay naman yan. Ayun, kapag meron ka ganon, ay pwede mo nang gamitin yung 12 volts electric fan motor. So ito po mga ka-repairman, no. Ito rin, isa pong 12 volts electric fan motor. Ayan po yung wire niya, oh. Diretso po yan sa ating battery or sa SCC. Ayan, no? So kahit maghapon po yan mga ka-repairman, walang problema, no? Kahit walang kuryente, hindi na tayo magkakandila. Ayan, yung anak ko, oh. So ito po, no, yung 12 volts, binalik ko. Tapos, tara, gawin na natin yung 12 volts electric fan motor. Ayan ang ating electric fan, no? I-convert natin. Nak, doon ka muna, nak. Dito ka. Palit muna tayo. Hindi mo itong blower dyan, dito ka, oh. Ayan, dahil battery po yan, na walang problema kahit maghapon. Yan, lakas ng hangin yan. Karnabal? Ay, camel. Ayan, yung anak. Yan mga ka-repairman, buksan ko yung ilaw, no? So bali gagawin natin. So bali ayusin ko muna to yung ating stand. So wala po tayong katang video, no? Huli mo dito ka? 12 volts electric fan motor mga repairman na bibili sa online, no, ng 168 pesos. Ayan, so ganun po siya ka low budget, no. Kahit low budget po kayo, makakagawa po niyan. Ayan, no, 12 volts po yan. Ayan, ito yung gagawin natin, no. 230 volts po yan. Ngayon, alasin ko yung motor niya para may convert natin ng 12 volts. Ayan, no, mas tipid po talaga pag 12 volts ang gamit natin. Yan, sensya na mga ka-repairman kung malikot yung camera, no. Ayan, so dyan ko ilalagay. Hindi pala, no, dyan na lang sa lamesa. Ayan, para hindi magalaw yung camera. Sensya na mga ka-repairman, no, kung malikot yung camera natin. So mamaya mag-stable na po yan. Ayan po yung ating electric fan, no? Ang ating i-convert na 12 volts. Yan, tapos kuha ko lang ng motor dito. Ito po yung motor na 12 volts. So ngayon, gagawin na po natin. Okay, so bali papakita ko muna na ito po ay gumagana.
No, dahil nag-aayos po tayo, okay lang yan kahit sirain ko yung motor, no? Pero kung gusto niyo mag-convert ng 12 volts electric fan motor, ay mas maganda po siguro kung yung kakalasin nyo na electric fan ay yung hindi gumagana, yung sira po yung motor, no? Kasi kung gumagana po yan, babakalasin nyo, sayang naman. Ayan, subukan natin, plug ko siya, no? Pakita ko lang na ito po'y gumagana. Ayan, no? 230 volts po yan. Ayan, lakas niya, oh. Ayan, no? Walang issue. Yung pumaingay na yan, yung kanyang lock dito, vibration. Ayan, no? Lakas na motor na yan, no? So ngayon mga ka-repairman, gagawin na natin. So unang step, babaklasin ko muna yung kanyang motor. So yung may pindutan po sa gilid or sa ilalim, no, isa lang to. So kahit wala na po siyang switch, okay lang, no? Kahit direct na siya. Kasi matibay naman yung 12 volts electric fan motor, no? So sabi nila, umiinit yung kanilang power supply na 12 volts. No, iinit po talaga yung transformer na yan. Normal lang po umiinit, no? Walang problema. Kaya kung gusto niyo po na free energy, no, kahit walang power, mag-solar po kayo. Tulad po na sinabi ko, 1,300 lang, no? Meron ka ng 12 volts electric fan motor. Yan, tapos yung motor, ano lang, 168. So, ayan po, no? Alisin yung bushing niya. Yung lock. Kasi po, mas tipid yung mga 12 volts, no? Kaysa mga 230 volts na gagamit ka ng inverter. Mag-aas yun sa battery. Pero nag-order po ako ng inverter pa, no? Para naman sa washing machine. Ayan, tapos next na tanggal natin ito, nasa ilalim. Okay, so alisin natin yung buong motor niya. Aray. Yan mga ka-repairman, no? Pag talaga aksidente, di mo maiwasan, no? Nabalatan. Ayan, no? Nabalatan po tayo. Pag talaga yung aksidente, no? Aray, yung habdi nito, sakit. Yan, no? Lumusad po. Lumusad yung hawak natin na Philip, no? Pag talaga yung aksidente, di mo talagang maiwasan, no? So, nagmamadali kasi tayo. Ayaw kasi i-cut yung video, no? Tapos, ipapakita ko na lang tapos na. Hindi po. Gusto ko malaman nyo po yung step by step, no? Kung paano natin inilagay yung 12 volts electric fan motor. Ay, habdi. Sakit. Yan po, no? Alasin yung 4 na tornilyo. Ayan, o. So, halimbawa, gumagana po yung motor na binakalas ninyo, pwede pong itabi, no? Tapos, may panggagamitan pa yan sa electric fan na gagawin nyo po, no? Ayan, ito po yung motor niya. Ingatan lang po na wag masira, no? Sayang naman. So, yun. Tapos, alisin ko na lahat ng switch. Putulin ko na. So kapag magpuputol po kayo, tandaan po yung common, no? Yung common lang yung pinagpatulan ng motor. Kasi may common po yan. Ayan. So base po sa binaklas natin, yung common nito mga ka-repairman ay kulay white, no? Ito po yung white. So ibig sabihin, ito po yung white dito, no? Yan, no? White. Yan po yung common, no? So, pwede siyang ibuhol para hindi niya makalimutan. Yan, pati yung capacitor, tanggalin natin. Dahil sayang po, no? Gumagana po yun. Yung mga 12 volts electric fan motor, ay wala pong capacitor yan. Yan, tanggal na po yung motor, no? Sayang, gumagana pa naman to.
So mas gusto ko rin kasi yung 12 volts. Tipid sa kuryente, tipid sa battery. Ayan, no. So tanggal na po siya mga ka-repairman. Ayan, tabi natin yung motor na gumagana pa. Sayang. So ayan po, no. Dumudugo po yung nasugat natin. Ayan, no. Nabalatan po, no. Pag talaga aksidente, di mo maiwasan talaga. Okay, so yun po, no. Alisin po yung busing niya, tsaka yung lock, no. Kapag po kasi hindi nalis yan, hindi papasok yung ating motor, no, na shafting. Alisin ko yung busing niya. So gagamit tayo ng long nose. Yan. So yan po, tanggal na, no. Tabi natin. Pati yung pom, alisin natin. Yan, sakit. So yan po, tanggal na yung pom. Pati po yung likod, alisin natin yung bushing. Yan, no, tanggal na. So pati po yung pom, alisin natin. So malapit na matapos mga ka-repairman, no? So ganito lang pagtanggal at paglagay ng electric fan, 12 volts. Yan. So tapos, ito po yung ating 12 volts electric fan motor, no? So kung mapapansin po ninyo, meron na siyang wire, no? Yung wire, dugtong lang dito. Kaya kung meron kayong soldering iron, inangin nyo. Kung wala, ibubuhol nyo lang, no? Tapos lagyan ng electrical tape. Yan, electrical tape po kasi didikit po sa likod dyan, no? Sa likod ng motor. Or didikit po yan sa likod ng kanyang likod dito po, didikit yan. So kailangan maayos po yung pagkaka-electrical tape niya para di po siya ma-short. Ayan, no. Kung pina-forward ko po yung video at ini-edit ko mabilis, hindi nyo po agad masusundan yung video natin, no. So hindi nyo alam na kailangan palang ilagay ng tape to. Ayan, no. So kabila pa para safe. Malapit na matapos mga ka-repairman, no? So ayan po, tapos ito nga po yung likod niya, no? Ganyan po yung forma niyan. So ilalabas po yung wire, no? Sa taas na lang siguro para di maipit. Ayan, no? So papasok po dyan yan. Magtutulak siya, no? Sagad nyo lang. Sagad nyo lang din sa likod, no? Kaya natin na nilagyan electrical tape. Yun, tapos kaya po inalis yung bushing kasi papasok po dyan yan. Ayan, no? Papasok dyan, no? Ayan, tapos kuha tayo ng mahabang black screw, no? Kung ano man ang mahabang makita nyo. So tayo, meron na po tayo, no? Mahabang black screw. Eto, no? So sobrang haba ng isa. Kuha pa ako ng medyo maliit. Hindi na po kasi pwede yon yung natanggal na. So kaya kukuha tayo ng ibang black screw para mag-lock po siya. So siguro okay na yung tatlong black screw, no? Or siguro 4 na. Joy, may bibili. Ito po yung mga black screw, no? Joy. Ayan, so i-black screw po siya. Ayan, yung po kasi yung black screw ay sakto po, no? Para sa dating pinagtanggalan ng tornilyo. Ayan, no? Sakto lang siya, humihigpit siya, no? So dalawa muna, wag mo nang lalagay yung 4 kasi i-align po natin yan. I-align po natin. Kasi kapag hindi naka-align yan, yung ikot ng LC, no? Papangit. So kailangan, bago natin i-align yan, yung dalawang tornilyo nilagay natin ay pareho po dapat. Yan, no? Pareho yung adjust nya. So ito po yung tinatawag kong align, no? Kung mapapansin po ninyo, nakagitna po ito, no? Tama. Ayan, no? Naka-align na po siya. Yung kay gitna pa natin sa butas. Ayan, naka-align na po siya, no? Yan po yung align. Kumisan po kasi nakagilid dyan or nakagilid doon, no? Kailangan po lang i-center. Yun, kapag naka-center na, yun, lagyan natin yung 4 na screw. Black screw po, no? Hindi na pwede yung dati kasi maiksi na po yun. Lumaki po ng konti yung ating motor. So yung pong electric fan na 12 volts ko mga ka-repairman, matagal na po yun, no? Yun po yung laging binablog ko. So meron ng 1 year hanggang ngayon gumagana pa rin. So sabi nila madaling masira, no? Pero hindi po. Nasa paggamit din yan.
Ayan. So tapos, ikutin natin kung hindi siya mahigpit. Okay, pumpukin ko lang ng konti para magkaroon ng free wheel. Ayan, no? Mas gumanda yung ikot ngayon. Yun, no? So tapos, yung pong wire niya mga ka-repairman, so pwede naman siyang gawin on-off dito, no? So tulad na sinabi ko, kahit wala pong control yan, no, kapag gumana, tuloy-tuloy na, okay lang, no? Ayan, pwede ka naman pagsamahin lahat to, yung mga volume niya, no, para gumana yung 1, 2, 3. Yan, para masubukan lang natin, no? Ayan, tapos okay, no? So dalawa siya. So okay lang kahit magkabaliktad, no? Kasi pwede lang naman ipalit dyan. So gamitin natin yung dating plug nya. Diyan ko ikukonyak yung wire na galing sa motor. Ayan, no? Dumudugo na yung sukat natin mga ka-repairman, no? So nabalat na ano siya, nabalatan, no? Siguro nagtataka po kayo, no? Matibay tayo sa sugat kahit na sobrang lalim or mahabdi, okay lang, no? Kasi sanay na po tayo nasusugatan, no? Ayan, pati puso mga ka-repairman nasusugatan na rin. Joke lang. Ayan, no? So yun po, para gumana yung ating plug. Ito po yung plug, no? So wag po itong isasaksak sa 220 volts, no? 12 volts lang po ito, no? Pinakita ko lang para hindi masayang yung cord nya, no? Ayun. So ngayon, subukan na natin, no? Bago ko ilagay yung cover sa likod. Ayan, so ililipat ko dito sa stand nya, no? So ito po yung stand. Ibabalik ko lang para makita nyo na maayos. Taas natin konti. Yan, tapos yung swing niya sa ilalim, huwag kalimutan, lagay natin, no? Para mag-swing din siya. Kapag hindi po nagsiswing yan, magpalit po kayo ng gear swing, no, sa likod. May possible na lost thread na po yan. So yung pong lakas nito, parang kasing lakas po ng electric fan natin sa bahay na 220 volts, no? Walang pinagbago. Tsaka hindi lang yung mga ka-repairman, no? Tatahimik pa yan. Joy, may bibili. Ayan, no? So lagyan natin yung lock niya sa harap. So yun po, subukan na natin, no? So meron tayo dito. So kuha tayo ng maliit na battery. Motorcycle battery. So yun po, no? Motorcycle battery ang ginamit natin. Subukan natin dito. So tulad na sinabi ko, wag pong ito ilalagay sa plug ng 220 volts, no? Masusunog po yan. Okay, hindi masusunog po siya. So kaya ko lang siya nilagay sa plug para magamit, na. Ayan. So kuha tayo ng wire. Kuha tayo ng wire pang jumper. So halimbawa, no, yung ikot ay baliktad, no, nagkamali kayo ng paglagay ng wire sa likod ng kanyang switch, okay lang po yan, no? Ililipat lang yung wire sa mga battery. Ayan, so bali temporary lang to na mga ka-repairman, no? Pwede po itong putulin, no? Pwede po itong putulin. Okay mga ka-repairman, no? Putulin na natin. Baka may lagay po sa 220 volts yung anak natin, no? Masira yung motor. Putulin ko na. Yun. Tapos balatan natin. Yun po, no? So ilalagay natin sa battery. Ayan, no? Kita po ba yung battery? Ayan. At yung ating electric fan motor, 12 volts. Ito po yung battery, no?
Yan, subukan na natin. Ayan mga ka-repairman, no, kapag ganyan ang issue, nag-i-spark kaya umikot, okay, sobrang higpit po yan. No, lubagan lang sa likod. Sobrang higpit kapag ganyan. Joy! May bibili! Ayan, no? Tapos, subukan na ulit. Ayan, subukan na ulit, no? So, kailangan meron siyang free wheel, wag ganong mahigpit. Subukan na natin. Ayan mga ka-repairman, no? So, dinig ba yung hangin? Napakalakas ng ikot niya, no? Ayan, battery lang po yan. Ngayon, swing natin. Ayan po, umiikot din siya, no? Ayan, umiikot din yan. Ayan, ayaw nang umikot. So, sira yung gear niya. So, sira po yung gear sa likod, no? Yung gear swing. Ayan, no? Ayaw niyang umikot. Ayan, no? Ang ganda po nito, mga ka-repairman. 12 volts po yan, no? Safe na safe. Malayo po kayong masunugan, no? Wala po yung capacitor, wala po yung thermal fuse, pero safe po kayo. No, wala pong 12 volts na nasusunog na 12 volts electric fan, no? Ayan, hindi naman yung kotse na 12 volts, no? Ayan, no? Ang lakas ng hangin niya, no? Parang electric fan natin sa bahay, lakas ng buga.